Ito si Ken. Nagtatrabaho siya ngayon bilang nurse sa Taguig. Part-time niya lang ginagawa ang business niya. Pero may mga araw na kumikita siya ng hanggang 7,000 pesos in just one day. Ang galing, no? Ito si Emilio. Nagtatrabaho siya bilang isang security guard. Part-time niya lang din ginagawa ang business niya. Pero may mga araw na kumikita siya ng hanggang 7,000 pesos commission gamit yung system natin. Ito naman si Christian. Nagtatrabaho siya sa abroad bilang OFW. Ganun din. Part-time niya lang ginagawa yung business niya pero kumikita siya ng income. Ito si Neil. Isa siyang engineer at part-time niya lang ginagawa yung kanyang business pero may mga araw na umaabot yung income niya ng up to 9,000 pesos. Ito yung nakakatawa sa sinabi niya. Dahil sa proven income system na to, at last na experience ko ng kumita ng 9,000 pesos in just one day. Grabe. First time kong kumita ng ganito kalaki in just one day. Matagal na akong nagtatrabaho as a project engineer pero ngayon ko pa lang na-experience yung ganito. Sa trabaho ko, maraming araw ko ng paghihirapan para kitain yung ganyang kalaki. Ito si Roan Joy. Basahin natin yung post niya sa Facebook. 9,000 pesos in one day habang may iba akong ginagawa. Sobrang busy talaga ako sa kapilya, no? Nasa church siya at busy rin siya sa work. Kaya halos konti lang ang oras ko sa online business ko. Nakaka-inspire dahil yung sinasahod ko sa work ko ng pang isang buwan, kinikita ko na lang ng isang araw. Salamat sa app system na ginagamit ko dahil may sales team na nagbebenta para sa akin. Ito yung sabi ni Lynn, nakakasyak talaga ang lupit ng apps na to. Posible pala kahit tulog ka, pwede ka kumita. Paggising ko at pagbukas ko ng cellphone ko at tinignan ko ang email ko, ito ang nakita ko. Cha-ching! You just earn 1,000 commission. Isa siyang OFW from Saudi Arabia. Ito sabi ni Paul, nakakasyak talaga. Yung paggising mo ay ganito bubungad sa'yo. Kumita ako online kaninang madaling araw ng extra income habang natutulog. May gusto kong ikwento sa'yo. Alam mo ba na dito sa Pilipinas ay may 6 hanggang 9 na bagyong dumarating kada taon? Isang araw, may malakas na bagyong dumating at umulan ng walang tigil. Nagsilikasan na lahat pero may isang naiwan at na-stranded sa bubong. Si Michael. Sobrang kaba niya na baka yun na yung huling araw niya kaya ang ginawa niya, nagdasal siya ng mataimtim. Habang nakatingin sa langit, pinagdasal niya na sana ay maligtas siya at sana bigyan pa siya ng pangalawang buhay. Pagkatapos ng ilang minuto, may dumating na bangka na may 3 lalaki na nakasakay. Niyaya siya ng mga lalaki na sumakay para lumikas. Pero tumangging sumama si Michael at ang sabi niya, mauna na kayo dahil ililigtas ako ni Lord. Isang oras ulit ang dumaan at may dumating naman na isang lifeboat. Ang sabi ng mga tao sa lifeboat, sumakay ka na. Kasya pa ang isa, lumikas na tayo. Tumanggi ulit siya at ang sabi niya, mauna na kayo, ililigtas ako ni Lord. Lalong lumakas yung bagyo at halos aabot na yung baha sa bubong ng bahay. Sumunod na dumating ay isang helicopter. Ang sabi ng mga tao sa helicopter, sumakay ka na, aapaw na yung tubig. Nagbatigas pa rin si Michael at ang sabi niya lang, umalis na kayo, ililigtas ako ni Lord. Sa sobrang lakas ng hangin, napilitan umalis kaagad yung helicopter. Naiwan siyang mag-isa. After pa ng ilang oras, tuluyan nang umapaw yung tubig baha. Nalunod at namatay si Michael. Pagdating niya sa langit, ang unang sumbat kaagad niya ay, Lord, nagdasal ako ng mataimtim. Bakit hindi mo sinagot yung panalangin ko? Bakit mo ako pinabayaan? At bakit hindi mo ako niligtas? May malakas na boses siyang narinig at ang sabi, nagpadala ako ng bangka, lifeboat at helicopter para sagipin ka. Pero pinalampas mo lang lahat. Bakit ka nagpaiwan? Minsan katulad din natin si Michael, humihiling at nagdadasal tayo na sana dumating na yung magbibigay sa atin ng magandang pagbabago. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung magpapaganda ng sitwasyon natin sa buhay. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung mag-aahon sa atin mula sa pagkakalubog. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung tutulong sa atin para yumaman o umasenso. Hindi aksidente na napunta ka sa website na to. Hindi aksidente na napanood mo ang video na to. Ngayon na nakita mo na to, isang posibleng sagot sa mga hiling at dasal mo. Ang tanong, sasakay ka ba o palalampasin mo lang din to? Huwag kang magpapaiwan. Sumakay ka na ngayon.